Good day everyone. Today we're going to talk about the last two neurodevelopmental disorders that we'll tackle for today. The first one is the ASD or the autism spectrum disorder. ASD is isang developmental condition na nakakaapekto sa kung paano makipag-interact, mag-isip, and mag-process ng information ng isang tao. And tinatawag ito ng spectrum dahil iba-iba yung sintomas, strength, and support needs ng bawat individual. Karaniwang mga challenges sa mga ASD sa social communication, repetitive behaviors, and sensory sensitivity. So, next naman is yung diagnostic criteria. Sa section A is yung social communication difficulties. Maaaring mahirapan sila sa back and forth na communication and paggamit ng eye contact. So, number 2, gestures and facial expressions. Number 3, dahil dito is nagiging mahirap sa pagbuo at pag-maintain ng relationship ang mga taong may ASD. Sa section B naman is yung restricted and repetitive behaviors. Kasama na rin dito yung repetitive na paggalaw nila and mahigpit na pagsunod sa routines nila, parang absolute lang ganun. And intense na interest na minsan unusual na rin ganun. Dahil sa dito, meron silang fixated interest and biglang pagbabago sa routines nila is maaaring magdulot ng stress or anxiety. Meron din silang sensory reactivity na kung saan sobrang sensitive nila sa isang bagay or kulang sila sa reaction. So, number 3 naman is yung diagnostic features. Sa pag-diagnose ng ASD is tinitignan kung saan nagsimula ang mga sintomas sa early childhood and may malinaw na epekto sa daily functioning at hindi lamang ito napapaliwanag ng intellectual disability or developmental delay. Kasama na rin dito yung difficulty sa social interaction, repetitive behaviors or speech, and matinding needs sa pag-maintain ng routines nila. So, yun yung important key features ng ASD. So, next naman is yung associated features. Ito yung mga features na hindi required sa diagnosis pero madalas na makita tulad ng intellectual and language impairment, language delays, and uneven skills. Sa theory of mind deficit naman is yung kung saan nahihirapan silang intindihin yung perspective ng iba. At parang self-centered na sila, gano'n. Ang ilan naman is may motor deficit and self-injury behaviors na kadalasan dito nila nilalabas yung frustration nila dahil sa overload ng sensory information and sensory sensitivity. And hindi ito dinidefine ng autism pero nabibigay ito ng mas clear picture na sa mga karanasan ng taong may ASD. So, next naman yung prevalence and developmental course. Ang autism disorder is nakakaapekto sa almost 1 to 2% ng population sa US. And mas madalas itong ma-diagnose sa mga females kaysa sa females. And nagsisimula ito as early as childhood. Minsan may plateau or regression sa language at social skills. And habang tumatanda is nananatili yung mga core features nito pero pwedeng mag-improve yung functioning depende kung may early support at intervention, ganun. So, sa differential diagnosis naman, mahalagang i-separate natin yung ASD sa ibang conditions. And here are some key differences nila. Sa ADHD naman at language disorders, parehong may communication or attention problems. Pero both silang walang repetitive behaviors as unlike sa ASD. Sa IDD naman or intellectual developmental disorders is may ang social skills is naayon sa developmental level. Ang pinagkaiba nila dito yung social communication difficulties are disproportionate. Sa last naman is yung anxiety disorders. Ang anxiety disorders is anxiety driven lang, hindi katulad ng ASD na behavior na talaga niya. Next naman is yung OCD. Parehas silang may repetitive behavior pero ang kinabahan nila is yung OCD is intrusive thoughts and anxiety driven samantalang yung ASD naman is hindi. So, sa last one is yung schizophrenia. Ang schizophrenia naman is may hallucinations and delusions at malinaw na decline sa functioning at hindi karaniwan nakita sa may ASD. Last one is yung comorbidity. Maraming may ASD na may kasabay na IDD, language disorders, and learning difficulties and motor deficit. At psychiatric conditions tulad ng anxiety, depression at ADHD, tinatayang hanggang 70% ang may kahit isang comorbid condition. So let's now proceed sa another intellectual developmental disorder.
or IDD. Ang IDD is isang condition na nagsisimula din sa childhood na nakaka-apekto sa intellectual and adaptive functioning. Ibig sabihin, nahihirapan ng isang tao na sa pagkatuto, pag-umunawa, at pag-manage ng daily responsibilities sa conceptual, social, and practical areas. So, diagnostic criteria para ma-diagnose ang IDD is kailangan kompleto siya sa 3 criteria nito, which is yung deficit sa intellectual functioning, deficit in adaptive functioning, at malinaw na nagsimula ito sa nung bata pa at hindi lang dahil sa injury or sa sakit sa adulthood. Next naman is yung severity levels. Ang IDD is may iba't ibang uri ng antas ng pagkatindi at start to sa mild. Dito kaya pa niyang mag-self-care at halos independent pa siya sa tatlong aspect ng domain. And sa moderate naman is kailangan ng guidance sa academic at daily routines. Sa severe naman is limitado na lang yung communication at social skills and nag-decline na rin sa academic skills and mataas na rin ang support needs from primary caregiver. Sa profound naman, non to minimal na ang communication at fully dependent na sila sa caregivers. Next slide naman is associated features and developmental and course. Ang IDD is isang heterogeneous condition kaya iba't iba ang nagiging challenges ng bawat individual. Madalas silang mas vulnerable sa exploitation at maaaring makaranas ng emotional distress. Nagsisimula ito ng maaga at karaniwang stable pero maaaring mag-iba ang severity depende sa cause kaya it is important to have an early intervention. Next naman is yung differential diagnosis and comorbidity. Excuse me. Ang IDD is dinadiagnose naman kapag kumpleto na yung criteria. If na-meet na yung criteria from A, B, and C, lalo na it is not based solely based sa genetics and medical condition pero pwede maging cause ang genetics. So sa neurocognitive disorders naman is ang pinagkaibahan niya sa IDD is dito may pagkawala ng dating skills. Sa learning at communication disorder naman is specific lang yung disorder na nawawala, habang sa IDD naman is yung malawakan na and global na yung epekto sa adaptive skills ng isang bata. So marami ring may IDD ang comorbid conditions tulad ng ADHD, anxiety or depression or autism. Next naman is the last is the prevention. So it is important to ng early identification at intervention dahil mas magiging maganda to in the long run sa outcome ng parents and the children. Kasama na rin ito yung prenatal care, pati ng education at support para sa parents at caregivers upang makalikha ng supportive at stimulating environment para sa needs ng both parents at ng bata. Ayun lamang po, then that ends our report. Thank you for listening.